Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng development sa Philippine Navy, ang matagumpay na pagtatapos ng exercise Pagbubuklod 1525. Isa itong malaking milestone sa pagpapakita ng kakayahan ng Pilipinas sa modern naval operations at strategic maritime defense. Noong November 24, 2025, opisyal na nagtapos ang Philippine Fleet sa kanilang unilateral training exercise na tinaguriang Pagbubuklod 1525. Ang exercise na ito ay pinangunahan ni Captain Julius E. Valdez PN, GSC, bilang officer conducting the exercise, at isinagawa sa aboard ng Landing Dock BRP Davao del Sur, na nakadaong sa Kipito, Naval Operating Base Subic, Zambales. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa closing ceremony, nagbigay ng keynote speech ang Fleet Commander, Rear Admiral Joe Anthony C. Orb PN, na siyang officer scheduling the exercise. Ang seremonya ay dinaluhan ng mga commanders ng Fleet's forces, groups, center, units, fleet staff, at ng lahat ng mga personnel na lumahok. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Rear Admiral Orb na hindi dapat ituring ang Pagbubuklod 2025 bilang simpleng compliance exercise lang o isang tick in the box. Bagkus, ito ay isang mahalagang learning experience para masuri kung ano ang mga naganap sa exercise, matukoy ang mga kakulangan, at agad na ma-address ang mga ito. Ani Rear Admiral Orb, these issues should not be carried over to the next iteration. Improvements must begin even before Pagbubuklod 2026, through the many forthcoming exercises designed to continuously strengthen the fleet's operational readiness. Malinaw dito na ang layunin ay hindi lamang pagsasanay, kundi aktwal na pagpapalakas ng kakayahan ng ating Philippine Fleet para sa real-world scenarios. Ang exercise ngayong taon ay nakatuon sa apat na pangunahing dimensions ng naval warfare: anti-surface warfare, anti-subsurface warfare, anti-air warfare, at electronic warfare. Ito ay isinagawa sa dalawang phases, ang in-port o harbor phase, at ang field training o at sea phase. Sa ganitong paraan, sinanay ang mga tauhan hindi lamang sa mission planning, kundi pati na rin sa capability preparation at actual hands-on execution. Sa pamamagitan ng coordinated drills, simulated combat scenarios, at subject matter expert exchanges, nasubok at na-validate ang operational doctrines, tactics, at procedures sa iba't ibang dimensyon ng naval operations. Ibig sabihin, bawat aspeto ng modern naval warfare ay na-exercise at na-test para masigurong handa ang Philippine Fleet sa kahit anong maritime contingency. Mahigit 1,000 personnel, kabilang ang mga reservists, ang lumahok sa exercise na sinusuportahan ng 12 PN ships, 3 air assets mula sa Naval Air Warfare Force, at 2 FA-50 aircraft mula sa Philippine Air Force. Bukod dito, may karagdagang deployment mula sa higher headquarters para masigurong komprehensibo ang coverage at realistic ang training across all 4 naval warfare domains. Isa sa mga highlight ng exercise ay ang pagpapakita ng interoperability sa pagitan ng iba't ibang units ng fleet at ng iba pang AFP components. Pinagtibay nito ang seamless coordination at deliberate planning na kritikal sa modern naval operations. Kasama rin sa exercise ang paggamit ng locally supported assets, bilang bahagi ng Armed Forces of the Philippines, Self-Reliant Defense Posture o SRDP, na naglalayong paigtingin ang kakayahan ng bansa na maging self-sufficient sa depensa. Ang exercise Pagbubuklod 1525 ay ganap na naka-align sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC, na nagtataguyod ng synchronized at layered defense sa buong maritime domain ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng integration ng naval, air, at support units na strategically positioned sa critical locations, napalakas ang kapasidad ng fleet para sa mabilis na response at credible deterrence laban sa mga posibleng banta. Sa kasalukuyan, malinaw na ipinapakita ng Philippine Fleet ang kanilang modern naval capability, na handang ipagtanggol ang ating karagatan at teritoryo.
Ang mga modern guided frigates at iba pang naval assets ay naglayag patungo sa West Philippine Sea bilang bahagi ng realistic at high-intensity exercises na ito. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay hindi lamang passive observer sa kanyang sariling maritime domain, kundi aktibong nagpapatupad ng patrols at operations na may strategic significance. Bukod sa pagpapalakas ng depensa, ang exercise ay nagsilbing pagkakataon para sa knowledge transfer at exchange of best practices sa mga officers at personnel. Ang subject matter expert exchanges ay nakatulong sa pag-enhance ng tactical knowledge at operational efficiency. Ito ay kritikal lalo na sa modern naval warfare, kung saan ang electronic warfare at advanced combat simulations ay bahagi ng daily operations ng isang mission-ready fleet. Kung pagbabasehan ng scale at scope ng pagbubuklod 1525, malinaw na ang Philippine Fleet ay patuloy na sumusunod sa roadmap para maging modern at mission-ready. Ang paggamit ng coordinated air and naval assets, pati na rin ang integration ng self-reliant defense capabilities, ay nagpapakita ng strategic vision na hindi lamang pangkasalukuyan, kundi pangmatagalan. Isa pang mahalagang punto ay ang pagbibigay diin sa joint force interoperability. Ang seamless coordination sa pagitan ng Philippine Navy, Philippine Air Force, at iba pang AFP units ay nagbibigay ng advantage sa multi-layered defense, lalo na sa critical maritime choke points at contested area sa West Philippine Sea. Ang ganitong tipo ng exercise ay nagsisiguro na sa oras ng krisis, ang buong force ay maaaring mag-operate ng sabay-sabay at epektibo. Bukod sa operational readiness, ang exercise ay nagpapatibay rin ng especially de corps sa mga tauhan. Ang training sa hands-on at simulated combat scenarios ay hindi lamang nagpapalakas ng technical capability, kundi nagtataguyod din ng camaraderie, mutual trust, at leadership development. Ang katotohanan na higit sa 1,000 personnel ang aktibong lumahok ay patunay ng commitment ng bawat miyembro ng Philippine Fleet sa kanilang mission. Sa kabuuan, ang exercise Pagbubuklod 1525 ay hindi lamang isang standard naval drill. Ito ay isang comprehensive demonstration ng Philippine Fleet's capability sa modern naval warfare, mula sa surface at subsurface engagements, hanggang sa air defense at electronic warfare operations. Pinapakita nito ang kahalagahan ng deliberate planning, joint force interoperability, at mabilis na decision-making sa maritime domain. Sa huli, malinaw na ang Pilipinas ay patuloy na nagpa-prioritize ng maritime security. Ang modern frigates, air assets, at highly trained personnel ay nagsisilbing backbone ng national defense. Ang pagbubuklod exercises ay nagpapakita ng determinasyon ng Philippine Fleet na patuloy na mag-improve, maging mission-ready, at protektahan ang ating karagatan. Para sa mga sumusubaybay sa Philippine Fleet, ang 2025 iteration ng pagbubuklod ay nagmarka ng isang bagong standard sa operational excellence. Sa pamamagitan ng regular na exercises, integration ng modern capabilities, at commitment sa self-reliant defense, mas malinaw na ngayon na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili sa harap ng anumang maritime threat. Philippine Fleet at 87, forging a modern and mission-ready fleet, strengthening archipelagic defense with discipline and determination, putting mission first, family always, and God above all. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga latest developments sa Philippine Navy at defense updates ng Pilipinas. Hanggang sa susunod nating episode, mga kaibigan. Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng development sa Philippine Navy, ang matagumpay na pagtatapos ng exercise Pagbubuklod 1525. Isa itong